Hi! So today, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano gumawa ng black sagot gulaman. So ito, favorite na inumin naman ng mga Pilipino. So, noon kasi nagtitinda kami, lagi kaming gumagawa nito at isa rin to sa mga pinakamabenta na tinitinda namin. So, di ba pag nakakainom kayo ng sagot gulaman sa mga ah, tindahan, minsan may nalalasahan kayong kakaiba dun sa lasa niya na actually masarap naman. So, kung ano yung kasamang halo dun or ingredient dun sa tinitinda nila, sasabihin ko sa inyo today. So, mga ingredients na kailangan natin for our black sagot gulaman ay, so una nating ingredient na kailangan para sa ating black sagot gulaman ay yung ating black jelly or yung grass jelly na tinatawag. So, pag nabibili ito sa supermarket, actually ready to eat na siya na nakalata. Bali, ganito yung itsura niya. This is actually half nung nasa lata na black gulaman or black jelly. And then, hiniwa natin siya ng maliliit. This is black sago or black tapioca pearls. So, nung nabili ko to, bali hilaw pa siya. So, niluto ko muna siya and then nung maluto, inilagay ko siya sa arnibal or niluto ko rin siya sa arnibal pa. Ngayon, pag gumagawa nito, mas masarap na aarnibala ninyo yung inyong sago before nyo gamitin kasi mas kumukunat siya tsaka matamis-tamis yung lasa niya. Ngayon, pwede rin na ang gamitin nyo dito is yung regular sago lang na nabibili sa atin na kulay puti. This is brown sugar syrup. So, ang ginamit ko dito is yung asukal na pula or yung brown sugar and then water. So, pinakuluan natin hanggang lumapot yung ating arnibal. So, yung kakaiba na lasa na natitikman nyo sa inyong nabibili na sagot gulaman is actually dahil dito. So, this is banana essence. So, nabibili to sa mga supermarket at saka sa palengke. Ang tatak ng nabili ko na banana essence is actually white rose. So, kulay puti siya. Huwag kayong bibili ng banana essence na nasa malalaking bote kasi iba yung lasa nun. So, ito ay nagpapasarap at nagpapaiba sa lasa ng sagot gulaman natin. So, kailangan din natin syempre ng water and crushed ice. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for our black sagot gulaman. Para sa ating procedure, what I have here is a nice tall glass. So, ang una nating ilalagay sa ating baso ay yung ating syrup or yung arnibal. So, lagyan muna natin siya ng konti. And then, mamaya i-adjust natin yung lasa niya kung gaano katamis yung gusto natin dito sa ating sagot gulaman. So, after adding yung ating arnibal or sugar syrup, lalagyan na natin ng water. Lagyan muna natin. Pag nahalo na natin, medyo tikman natin siya kung kulang pa ba sa tamis or okay na sa atin. So, ako I'm gonna add a little more ng syrup natin. Haluin natin ulit. So, as I've said, yung nagpapaiba sa lasa ng ating sagot gulaman is this, yung banana essence. Pero ang paggamit natin nito, sagot gulaman, unti-unti lang. Bali, a few drops lang ang kailangan natin dito. Kasi pag sobrang dami ang inilagay natin dun sa sagot gulaman natin, magiging mapait siya. So, we'll add a few drops. I added 2. Haluin natin ulit. So, kung gusto nyo dagdagan pa siya ng konti para mas lumasa siya, pwede nyo dagdagan, pero wag sobra-sobrang ilalagay ninyo. So, add pa tayo ng isa pang patak. So, next na i-add natin is our black sago. Yung ating black gulaman. And then, ang last na i-add natin is our crushed ice. So, before natin lagyan ng crushed ice, tikman muna natin yung ating sagot gulaman kung okay na ba yung timpla niya. So, add na natin. Ulit. So, this is how we're going to serve our black sagot gulaman. O, diba? Madali lang gawin at saka konti lang yung mga ingredients na ginamit natin. So, kung noon nagtataka kayo kung ano yung kakaibang lasa dun sa nabibili nyo na sagot gulaman, pinakita natin sa inyo or tinuro natin sa inyo kung ano yon. So, now you can make your own, diba? Hindi nyo na kailangan bumili pa.
So, sana nagustuhan niyo itong ating video for today at sana i-try niyo naman to. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.